Rosmar Tan, viral matapos magpa-ultrasound sa ER kahit walang emergency. Umani ng hindi magandang reaksyon at talaga namang hindi ikinatuwa ng mga netizens ang di umano insensitive at di umano walang common sense na ginawa ng social media personality na si Rosmar Tan pamulaklakin. Ayon sa trending Facebook post ni Rosmar nitong January 15, proud nitong ibinahagi sa publiko na sa sobrang excited ng magpa-ultrasound para makita ang ipinagbubuntis niya, nagpa-ER na lang daw siya. Sa sobrang excited kong magpa-ultrasound para makita si Baby Junior, nagpa-emergency room talaga ako kanina. Ha. Wala daw kasi ultrasound. Meron lang kapag sa ER. Sulit naman nakita ko na si Baby at narinig ang kanyang heartbeat. Caption ito. Kalakip ng post ang mga larawan ni Rosmar na tila masaya dahil sa pambihirang sitwasyon. Ayon sa ilang netizen, karapatan namang marinig ng mga magulang ang heartbeat ng kanilang baby, pero sana raw ay hindi sa expense ng mga pasyenteng nangangailangan talaga ng emergency care. Kaya labis na ikinadismaya ng libo-libong netizens ito dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na madalas ay pahirapang makakuha ng slot sa ER kahit na halos mag-critical na ang ibang pasyente dahil bago ma-admit sa ER ay may tinatawag na triage o preliminary assessment ng mga medical professionals sa mga pasyente para malaman kung gaano ka-urgent ang pangangailangan nila na i-accommodate. Narito ang saloobin ng ilang netizen. OMG, so she just literally exposed herself and her baby to viruses and bacteria. On the lighter side, that ED where she went, do they even have a triage? Lol, cause here in the USA, you can't even get a bed at the ED. Money can't buy you a brain for real, or even just a common sense. Medtech grad ka diba? You should know how important each and every bed sa ER. Nakakalungkot that the hospital allowed you to stay sa ER without a real emergency just because you wanted and can't wait for an outpatient ultrasound knowing na maraming pasyente ang need ng slot sa ER. ER admission is based on medical necessity, not how capable you are to pay for ER services. I'm a nurse and we know how crucial the situation sa mga ER, kaya hindi nakaka-proud ang post na ito. I know you're excited and we do not invalidate that feeling, pero ilagay sa lugar. Samantala, matapos ang kaliwat ka ng reaksyon na natanggap niya mula sa madla, naglabas ng paliwanag si Rosmar para linawin ang kanyang post. Depensa niya, regarding sa post ko na nagpunta ako sa ER, nagulat ako na nag-trending na naman. Di lang siguro clear ang post ko, kaya na-misinterpret na naman ng iba. Ayan convo with my bodyguard. Mismong ospital ang nagsabi na pwede lang magpa-ultrasound kung magpapa-ER ako. And kaya ako nagpa-ultrasound nung araw na yon dahil may spotting ako at buntis ako. Kahit sino naman sigurong nanay o buntis, kung may spotting didiretso agad ng ER at gusto makita kung safe ang baby sa tiyan. At kakabahan lalo na kung first trimester. And that day ko lang din nakita na may baby na at may heartbeat na dahil last ultrasound ko sak pa lang. Dami talagang taong perfect. Wala namang alam sa buong pangyayari. Sana all perfect. Kung nanay ka lalo na kung buntis ka, maiintindihan mo ang pakiramdam ng isang ina na kinakabahan kapag may spotting. Ano ang opinyon mo sa naging paliwanag ni Rosmar?